Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Randy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bicol. Oh, ang aga mo namang pumarito, iho. Tulog pa si Intoy. Pumasok ka na muna at doon tayo sa kusina. Nag-agahan ka na ba? Wika ng lolo ni Intoy. Natawagin na lang natin sa pangalang Nanding. Di pa nga po eh. Maagang umalis si nanay at tatay. Maghahanap daw sila ng pagkakakitaang pera para may pambili kami ng bigas. 2 araw na nga kaming walang makain. Gutom na nga po ako. Tugon ni Randy. Ganun ba? Tamang dito ka pumunta. Maupo ka riyan at pagsaluhan natin ng munting biyayang nasa mesa. Huwag ka nang mahiya. Kumain ka na lang. Muling wika ni Mang Nanding. Tuwang-tuwa ang matanda habang pinapanood ang batang kapitbahay. Matalik itong kaibigan ng apong si Intoy. Araw-araw naglalaro at palaging kasama saan man pumunta. Masaya ito. Dahil hindi mag-iisa ang apo sa mga oras na kinakailangang lumuwas ng ibang bayan para sa tungkulin bilang manggagamot. Magkalapit lamang ang bahay at minsan na itong natulog sa kanilang tahanan dahil naiiwan ng mga magulang. Aba, talagang nagutom ka nga ah. Kung sakaling walang makain sa inyo, pumarito ka kagad. Maraming pagkain dito. Hindi ka sarapan pero tama namang mapawi ang gutom. Kumain ka lang ha. Magpakabusog ka. Tawagin ko lang si Intoy. Baka gising na din yon. Anong oras na Wika ni Mang Nanding. Iniwanan niya ang bata. Ginising ang apo. Hinayaan ang dalawa na maglaro pagkatapos mag-agahan. Inatupag na muna ang sariling gawain. Naghahanda sa muling pag-alis. Alinga muna kayong dalawa rito. Aalis ako ha. At bukas ng hapon ang balik ko. Dito ka na sa bahay matulog, Randy. Wala naman yung mga magulang mo kaya samahan mo na lang si Intoy dito. Huwag kayong mag-aaway ha. Huwag kayong lumayo. At dapat wala akong madinig na problema pagbalik ko. Sinabihan ko na si Tonyo na lutuan kayo ng pagkain. Sisilip-silip din yun rito para malaman ang pinagagagawa nyo. O ano, mauna na ako ha. Mag-iingat kayo ritong dalawa. Wika ni Mang Nanding. Hinatid ng dalawang bata ang matanda hanggang sa kalsada. Naiilang metro ang layo mula sa tahanan. Nang makaalis na ito, bumalik na sila at naglaro sa bakuran. Masaya ang dalawang bata hanggang sa may lumapit na isang ale. May dalang itim na sisiw. Walang ibang tao sa paligid ng mga sandaling yun. Kaya sila lamang ang nakakita rito. Kinausap ang dalawang paslit. Nakisali pa nga ito sa laro. Naging maayos ang pakikitungo sa isa't isa. Habang tumatagal, nagkagaanan na ng loob na pinayagang makapasok ng tahanan. Makalipas ang ilang sandali, ibinigay nito ang itim na sisiw ngunit si Intoy lamang ang tumanggap. Intoy, ang sabi ni Lolo Nanding, huwag tayong tatanggap ng kahit ano mula sa ibang tao. Hindi naman natin niyang kakilala eh. Tsaka ngayon lang natin siya nakita. Baka masama siya. Wika ni Randy. Ale, hindi ka naman po masama, di ba? Ang sabi ni Lolo, mabait yung taong nagbibigay. Kaya mabait po ikaw, di ba? Tanong ni Intoy. Oo naman. Tama ang lolo mo. Mabait ang taong nagbibigay.
Isa lang ang dala kong sisiw kaya alagaan nyo ng dalawa ha. Baka makabalik ako at magbibigay ulit ng isa para naman sa'yo bata. Tugon ng Ale, sabay tingin kay Randy. Natakot ito at nagtago sa likod ng kaibigan. Nagpaalam na rin ang Ale makalipas ang ilang sandali. Humalik pa sa noo at yumakap sa mga ito. Dahil parehong bata, walang ideya sa ginagawa na matandang babae. Uy, kayong dalawa, bakit kayo nagpapasok ng ibang tao rito? Kilala niyo ba yon? Ang tanda na tapos parang malapit ng mamatay ah. Pinatuloy niyo pa rito? Ito pala ang pagkain. Magkapunan na tapos matulog ha. Wala nang lalabas. Diyan lang kayo sa loob. Bukas ng umaga ulit ako dadalaw para maghatid ng agahan. Intoy, Randy, hindi niyo bubuksan ang pinto kapag hindi kilala ang kakatok ha. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika ni Tonyo. Sabay namang tumango ang mga bata. Hindi na pinansin ni Tonyo dahil abala sa pagkain. Isinara niya ng mabuti ang pinto at saka umalis. Naiwan ang dalawang batang naglalaro pa rin kahit malalim na ang gabi. Tawa ng tawa habang naghahabulan sa loob ng tahanan. Masyadong maingay na umabot sa bahay ni Tonyo, ngunit hinayaan na lamang dahil ayaw nang lumabas pa. Makalipas ang ilang sandali, natahimik na lamang nang may kumatok. Sinunda na may hinang boses, tinatawag ang kanilang mga pangalan. Hindi ko mabuksan. Tulungan mo ko, dali. Parang si Ali to kanina eh. Buksan natin, baka nilalamig siya sa labas. Wika ni Intoy, habang pilit na hinihila ang pinto. Ayoko. Kabilin-bilinan lang ni Kuya Tonyo na wag nating pagbuksan ng kahit sinong kumatok. Ano naman yung gagawin ng Alice sa ganitong oras? Hindi ba nakaalis na siya kanina? Tugon ni Randy. Siya nga yan. Pwede namang bumalik eh. Sabi niya wala siyang pamilya. Baka gusto niya sa atin. Buksan na natin kasi. Wag na. Baka ibang tao yan na nagpapanggap lang. Kapag pinapasok natin, tapos masama. Naku, lago tayo. Si Ali nga kasi yan. Mabait naman siya eh. Dali na, tulungan mo kong buksan ng pinto. Ang tagal mo naman eh. Naiinis na wika ni Intoy. Nagkasagutan pa ang dalawa dahil ayaw sumunod ni Randy. Nang hindi tumigil ang pangangatok at sa paulit-ulit na pangungumbinse, nadala ang dalawa at pinagbuksan. Bumungad yung matandang babae kanina na kagad ding pumasok ng bahay. Sabi sa'yo, Randy, siya nga yung Ali. Kilala ko yung boses niya. Lola, bakit po kayo nandito? Tanong ni Intoy. Wala akong mauuwian. Pwede bang dito muna ako kahit ngayong gabi lang? Aalis din ako bukas bago may makaalam. Oo naman po. Kami lang ni Randy at malaki ang bahay. Ali po kayo. Ituturo ko kung saan po kayo pwedeng matulog. Wika ni Intoy. Natuwa ang Ale. Sumunod sa bata papunta sa kwarto. May dalawang kama roon. Ang isa ay pinagsaluhan ng dalawa. Sa kabila naman ang matanda. Nag-usap sila ng ilang sandali. Kinukwentuhan hanggang sa makatulog. Pagsapit ng bandang hating gabi, nagising si Randy dahil sa mga bulong. Nakita niya yung aling nakaupo sa tabi ng natutulog na kaibigan. Nakapikit ito. Nakahawak sa kamay habang nagsasalita ng ibang lengguwahe. Nakatungtong sa dibdib ni Intoy ang itim na sisiw. Dahan-dahang umusad papunta sa bibig at pumasok. Nakaramdam ito ng takot. Nakatingin lamang at hindi nakakilos. Matagal bago natapos. Kagad siyang napapikit nang tumingin ang matanda.
Kinabukasan, wala na ang Ale. Hindi nila naabutan. Tinanong ni Randy ang kaibigan kung may nararamdamang kakaiba sa ginawa ng matandang babae. Intoy, may ginawa sa'yo yung Ali kagabi. Hindi mo ba napansin? Hinawakan ka niya sa kamay tapos may sinasabi siya. Hindi ko lang maintindihan kung ano eh. May masakit ba sa'yo ngayon? Tanong ni Randy. Wala naman. Hindi ko napansin yun. Tulog ako eh. Umalis na yung Ali. Hindi man lang tayo hinintay na magising. May uuwian na kaya siya? Taga saan kaya yun? Tugon ni Intoy. Di ko alam. Sana hindi na siya bumalik. Nakakatakot siya. Para siyang halimaw. Huwag kang ganyan, Randy. Masama magsabi ng ganyan. Hindi ka siguro nakikinig kay Lolo Nanding noong pinangangaralan tayo. Ang bait-bait nung Ale pero bakit hindi mo siya gusto? Pag-uusap ng dalawa. Di ko alam. Basta ayaw ko sa kanya. Kung nandito lang si Lolo Nanding, pag-agalitan ka nun. Kasi ikaw yung nagpapasok sa matanda eh. Di natin kilala yun. Matandang babae na yun eh. Kung ayaw mo sa kanya, bahala ka. Para sa akin mabait siya. Binigyan pa nga niya ako ng sisiw. Teka, tignan ko nga sa kulungan. Wala na sa kulungan yung sisiw. Nasa loob ng bibig mo. Pumasok yung kagabi. Napakunot ang noo ni Intoy. Nagtataka sa sinabi ng kaibigan. Anong sinasabi mo? Anong pumasok sa bibig ko? Ikaw kung ano-ano yung pinagsasasabi mo ha? Nagugutom ka ba o masakit yung ulo mo? Totoo nga, Intoy. Pumasok sa bibig mo yung sisiw kagabi habang tulog ka. Sa tingin ko, inutusan yun ng Ali. Hindi. Baka winala mo tapos gumagawa ka lang ng kwento para hindi ako magalit sa'yo. Umamin ka, masamang magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang sinabi ko. Kinain mo mismo yung sisiw habang tulog ka. Hoy kayong dalawa, lumapit nga kayo rito. Nasira yung itaas ng pinto ah. Natanggal ang pako na hinarang ko. May pumasok ba sa bahay kagabi? Magsabi kayo ng totoo. Tanong ni Tonyo. Matagal bago nakasagot ang dalawa sa takot na mapagalitan. Naku, lagot talaga kayo sa lolo nyo. Kabilin-bilinan pa naman niya na huwag magpapapasok ng hindi kilala. Nagpaalala pa nga ako kagabi. Aba, napakapasaway niyo ah. Sige, isusumbong ko na lang kayo. Wika ni Tonyo. Pagagalitan ka rin naman ni Lolo kasi hindi ba ikaw yung pinagbantay sa amin? Hindi mo namang ginawa eh. Tugon ni Intoy. Aba't sumasagot ka pa ah? Tagaluto nyo lang ako. Sisilipin din paminsan-minsan para malaman kung nasa bahay ba kayo o wala. Hindi literal ang tagabantay na oras-oras nasa tabi. Hinabilin lang kayo ni Mang Nanding. Wala nga tong sahod eh. Si Intoy kasi Kuya Tonyo eh. Ayaw makinig. Ang sabi ko wag papasukin yung matandang babae. Pero pinagbuksan niya. Sa loob pa nga pinatulog tapos may ginawa sa kanya eh. Teka, sinong Ali? Anong ginawa? Nako, pati ako malalagot sa inyo ah. Tumabi nga kayo. Titignan ko lang kung may nawawala sa mga gamit ng lolo nyo. Wika ni Tonyo. Sinuri nito ang buong tahanan. Wala namang nawawala. Naroon ang lahat. Makakahinga na sana ng maluwag. Ngunit kinutuban sa sinabi ni Randy. Kuya Tonyo, hindi naman magnanakaw yung Ali. Isa siyang nakakatakot. May ginawa siya kay Intoy. Binubulungan niya. Tapos yung ibinigay niya na itim na sisiw, pumasok mismo sa bibig ni Intoy. Nangyari yun habang tulog siya. Wika ni Randy. Wala sa sariling napasambit ng santo si Tonyo sa sinabi ng bata. Nagkaideya na ito sa posibleng nangyari. Dali-daling nagsara ng pinto at kinausap sila.
Sabihin nyo nga kung ito yung tinutukoy nyong matandang babae. Mga ganito yung tangkad, maputi ang buhok, magulo, nakabestidang itim, nakapaa, may kahoy na tungkod tapos walang ngipin sa harapan. Siya ba? May sumakto ba sa sinabi ko? Tanong ni Tonyo. Tumango ang dalawa. Dito niya napagtanto ang ginawa ng Ale kay Intoy. Patay tayo niyan. Paniguradong kakatayin ako ng lolo nyo. Kargo ko ba to eh? Bakit ba kasi kayo nagpapasok? Pare-parehas pa tayo mapapahamak. Ganito na lang. Umuwi ka na muna sa inyo, Randy. Huwag ka munang bumalik dito hanggat hindi pa natin alam kung ligtas si Intoy. Kung wala ang mga magulang mo, doon ka sa bahay ko. Ikaw naman, Intoy, hindi ka pwedeng lumabas dahil nasa tiyan mo ang sisiw. Alam mo na ba, nasa kapabayaan mo, lalaki ang halimaw, magiging aswang ka. Sige ka. Wika ni Tonyo. Hindi na naisip ang mga salita dahil sa sobrang galit. Kaagad naman itong naluha dahil natatakot sa kanyang sinabi. Huwag kang umiyak. Kasalanan mo tapos iiyak ka. Ayos, doon ka sa kwarto mo. Maupo ka roon. Matulog ko kung anong gusto mo. Basta huwag kang lalabas. Makinig ka lang sa akin, Intoy. Sumunod ang bata. Nakaupo sa dulo ng higaan at umiiyak. Hindi na rin mapalagay si Tonyo dahil alam niya ang patutunguhan ng sitwasyon. Naku, bakit ba kasi nangyari yung ganito? Ngayon pa nawala yung lolo nila. Buwisi talaga yung manang na yun eh. Sana tinuluyan na ni Mang Nanding noon. Binalikan siya tuloy at sapo gumante. Ang tagal bumalik ng matanda. Sana ba yun umabot? Wika ni Tonyo sa sarili. Naguguluhan at hindi sigurado sa kung anong gagawin kay Intoy. Ikinulong niya ang bata sa kwarto habang nasa sala. Matyagang naghihintay sa pagbabalik ni Mang Nanding. Ngunit sumapit ang hapon. Wala pa rin ito. Kuya Tonyo, bakit mo ginagawa sa akin to? Wala naman akong kasalanan eh. Ayaw ko na rito. Gusto ko na lumabas. Kuya Tonyo, palabasin niyo na ako dito. Intoy, makinig ka lang sa akin. May nangyari sa'yo kaya kailangan kang ipasok dyan. Huwag kang mag-alala. Pagkabalik ng lolo mo makakalabas ka rin dyan. Magtiis ka lang muna para din ito sa kapakanan mo. Kuya Tonyo, gusto ko nang lumabas. Gusto ko nang lumabas, Kuya Tonyo. Nauuhaw na po ako. Kuya Tonyo, sige na po, maawa ka naman. Napakamot sa ulo si Tonyo. Naawa sa bata ngunit natatakot na baka sa sandaling nasa labas, biglang magbago ang ugali. Minsan na itong nakasaksi ng ganitong pangyayari, kaya ginagawa ang abot ng makakaya para walang masaktan. Ang tagal mo naman, Mang Nanding. Ang apo mo, sinalina ng aswang. Bilisan mo ang pag-uwi, wala akong alam kung anong gagawin. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ilang oras pa ang kanilang hinintay. Ngunit hindi pa rin lumilitaw si Mang Nanding. Nang hapunan, pinayagan ni Tonyo na lumabas ang bata. Ngunit tinalian upang makaiwas sa posibleng maganap. Nagtataka ito kung bakit hindi niya sinabi ang totoo dahil matatakot lamang ang bata. Hinayaang isipin ni Intoy na siya ang masamang tao. Isusumbong kita kay Lolo. Ang sama mo sa akin. Wala akong kasalanan pero ginaganito mo ako. Wika nito sa gitna ng paghagulgol. Tama na ang iyak. Kumain ka na bago ako mapikon. Tumahang ka na. Naguguluhan na nga ako kung anong gagawin sa'yo tapos dadagdag pa yung kaingayan mo. Kung hindi mo pinatuloy yung Ale, hindi sana tayo aabot sa ganito. Bakit sinisisi mo yung Ale? May ginawa ba siyang masama? Mabait naman siya sa akin ah. Anong mabait, Intoy?
Isa yung aswang at ang ginawa niya sa'yo, purong kasamaan. Yung sisiw na bigay niya, sa tingin mo laruan? Hindi. Isa yung sumpa sa pagiging halimaw. At darating yung araw na magiging katulad ka niya. Isang nakakatakot na nilalang. Walang ibang gagawin kundi maghanap ng batang kakainin. Pati lolo mo, si Randy, ako, pwede mo kaming patayin. Tapos yung dugo at namang loob namin, kakainin mo. Magiging kagaya ka niya. Kasi pasaway kang bata eh. Mas lalong umiyak si Intoy. Napabuntong hininga na lamang at binigyan ito ng pamunas ng luha. Silita na tumahan ngunit iyak pa rin ng iyak. O sige, mag-ingay ka pa para kung madinig ka ng aling yon, babalik dito at kukuhanin ka na. Gusto mo yon? Gusto mo bang sumama sa aswang? Ibibigay kita. Agarang umiling ang bata habang nakikiusap sa kanya. Tumahan naman ito at sumunod. Pagkatapos ng hapunan, bumalik ng kwarto at natulog. Si Tonyo na hindi mapalagay, naghalungkat sa mga gamit ni Mang Nanding, naghahanap ng maaaring gamitin kung sakaling lalala ang sitwasyon. Ay nako, puro lang naman halamang gamot ang nandito. May lana at mutya naman siya noon. Nasa na kaya yun? Sigurado kung hindi niya dala dahil itinatago lang. Ang tanong, saang sulok ng bahay niya nilagay? Naku naman, ano ba kasi yung itinagal sa ibang bayan? Ang sabi uuwi kaninang hapon, wala naman. Sa akin pa napunta yung responsibilidad sa apo niya. Tapos ito, nasalinan pa ng aswang. Jesus Mariosep, anong gagawin ko? Kapag naging ganap na aswang si Intoy, magpapakain na lang ako? Ganon? Wika niya sa sarili. Nagpatuloy ito sa paghahalongkat hanggang sa nahanap ang pinaglalagyan ng mutya. Napangiti at nabuhayan ng loob. Ayos, nandito lang pala. Mabuti na lang hindi tinangan. Ayos na, pwede na siyang magtagal sa ibang lugar kung nasan man ngayon. Ako nang bahala kay Intoy. Kung makikisabay lang yung mutsyang to sa kalaman ko, makakayanan kong ayusin ang problema eh. Wika ni Tonyo. Hindi rin naman may pagkakaila ang husay ng binata pagdating sa paggamit ng patalim. Isa itong mga aso na dumarayo pa sa ibang lugar para manghuli ng ligaw na hayop. Minsan na rin napalaban sa mga mabangis na nilalang. Kampante itong masasabayan ng sitwasyon, lalo na kung magbabago ang anyo ng bata. Sinilip niya si Intoy. Natutulog lamang ito. Nilapitan at sinuri ang pisikal. Wala namang nagbago kaya iniwanan. Hinayaang makapagpahinga. Sa sala lamang din tumambay. Yung makikita kagad ang kwartong tulugan ng bata upang madaling masaklolohan. Ng mga sumunod na oras, unti-unti nang napapansin ni Tonyo na nagiging malikot ito sa higaan. Kaagad niyang binigyang pansin upang malaman ang nararamdaman nito sa katawan. Kuya Tonyo, nauuhaw po ako. Ang sakit ng lalamunan ko. Wika ni Intoy. Dinalhan niya ng tubig. Ngunit halos 1 galon ang naubos ay nauuhaw pa rin. Kinutuban na ito subalit na natiling kalmado. Inaalo ang batang naiiyak na naman. Bakit ganun, Kuya Tonyo? Nakainom na ako pero nauuhaw pa rin ako. Ang sakit po sa lalamunan. Nagiinit din po yung loob ng tiyan ko. Wika ni Intoy. Napatanda ng krus si Tonyo. Palihim na sumasambit ng dasal habang pinapatahan ang bata. Ilang sandali pa, nagreklamo na itong nagugutom. Dito siya mas lalong nabahala dahil hindi na nagugustuhan ang ordinaryong pagkain ay binibigay. Nang wala na itong makain, nagsimulang magwala. Intoy, makinig ka sa akin. Huwag kang ganyan. Hoy, tignan mo ko. Makinig ka!
Napatitig na lamang siya rito nang masugatan ang kamay gawa ng pagkabasag ng platong itinapo ng bata. Tumama sa dingding at tumalsik sa kanya ang piraso ng bubog. Nang umagos ang dugo, nakita niya kung paano ito tumingin. Dali-daling pinigilan ng tinangkang lumapit. Iginapos at muling ikinulong sa kwarto. Muntikan ako dun, Intoy ah. Pambihira. Ang bilis ng epekto. Isang araw pa lang yung lumipas pero makikita ang kagad ng sintomas. Anong uri ng aswang ba yung sumalin sa kanya? Mananding, kung nasan ka man ngayon, umuwi ka na. Kinakailangan ka ng apo mo. Wika ni Tonyo habang nakikinig sa daing ng bata. Nakikiusap itong lumabas dahil nagugutom at nauuhaw. Dali-dali itong naghalungkat sa mga gamit ng manggagamot. Sa ikalawang pagkakataon, naghahanap ng pwedeng pampakalma sa bata. Naiinis din pagkalipas ng ilang sandali dahil puro halamang gamot at ugat ang naroroon. Paano ba to? Limitado lang ang kaalaman ko rito. Itong mutya, saka lang kung may sagupaan kalaban ng aswang. Tapos, sinasabi ko na nga ba may kulang pa rin eh. Diyos ko, pakihatid si Mang Nanding dahil hindi ko na alam. Wika ni Tonyo. Naguguluhan na ito sa mga nangyayari. Patuloy pa rin sa pagdaing si Intoy. Palakad-lakad na lamang sa loob ng bahay si Tonyo at natataranta. Nagkakalampagan na sa loob ng kwarto. Nagwawala ang bata. Nakailang silip na siya roon at nakitang nag-iiba na ang ugali. Habang tumatagal, nadadagdagan ng kaba at mas lalong naguguluhan sa kung ano ang gagawin. Nang mga sumunod na sandali, naagaw ang kanyang atensyon sa kaluskos sa labas. Dali-dali itong tumingin. Ganun na lamang ang galit pagkakita sa matandang babae. Lumabas siya at hinabol ito. Hindi tinantanan hanggang sa mahuli. Nangihina na ang matanda kung kaya't hindi na makalaban. Pinagsusuntok ito ni Tonyo. Pinaghahampas ng madampot na sanga. Pinukpok pa ng napulot na bato. Umandusay na lamang ito pagkatapos. Kasalanan mo to eh. Walang hiya ka. Ang bata pa talaga ang naisipan mong pasahan. Gumaganti ka ba kay Mananding sa ginawa niya dati sa'yo? Napatingin ang Ales sa kanya. Nakatitig. Tila hindi alam ang sinasabi. Nakalimutan mo na? Kung sa bagay, matanda ka na. Noong nakaraang taon, ikaw yung aswang na napadayo sa kabilang lugar kung saan kami nakikipesta. Wala kang takot na bumiktima sa isang bata. Tinugis ka namin pero nakatakas ka. Sumadya ka ba rito para doon? Nang madinig ito na matandang babae, dito napagtanto ng Ale ang katauhan ng batang sinalinan. Napangiti ito ng nakakaloko. Hindi ko akalain na darating ang araw na makakaganti ako sa ginawa ng taong yon. Ang tagal gumaling ng sugat na ibinigay niya sa akin. Apo pala ng matanda ang bata. Hindi ko alam yan. Ang sakin lang, gusto kong maghanap ng mapapasahan. Saktong nakita ko ang dalawang paslit. Hindi ko nakasa... Hindi nito na ituloy ang sasabihin ng pagsusuntukin ni Tonyo. Inilabas ang lahat ng galit hanggang sa mapatay ang matanda. Bumulagta itong wala ng buhay. Matagal bago nakabalik sa ulirat. Sa takot na may makakita ng bangkay, dinala sa lansangan. Hinayaang isipin ng lahat na isa lamang itong matandang pulube na namatay dahil sa hirap ng sitwasyon. Nang sumunod na araw, tinutukan ni Tonyo si Intoy. Mas lumalala ang sitwasyon. Nagiging magagalitin. Gustong lumabas. Nagwawala. Silang dalawa ni Randy ang sumama sa bahay. Naisipang humingi ng tulong ngunit natatakot
na baka pag-isipan ng masama ang bata. Hindi rin makaalis dahil nababahala sa kalagayan, kaya hindi maiwan-iwan. Ang sabi ko kasi sa kanya, huwag tatanggapin yung ibinigay ng Ali. Pero hindi siya sumunod eh. Tapos pinatuloy pa sa bahay. Ginawan tuloy siya ng masama. May kasalanan ka rin eh. Kung sinabihan mo ko noong napansin mong kakaiba yung Ali, napigilan sana natin. Paano ba naman? Mga bata pa kayo. Walang masyadong alam sa mga bagay-bagay. Ito namang si Mang Nanding, isa pa to eh. Sanglupalop na kaya ng mundo napunta. Diyos ko naman. Saktong natapos ang pagsasalita, nadinig nila ang boses na matanda. Dali-dali silang sumalubong at magkasabay na nagsumbong. Naguguluhan ito, pinatahimik at isa-isang kinausap. Nang mapagtanto ang nangyayari, kagad sinuri ang lagay ng apo. Binigyan ng paunang lunas at pinagpahinga pagkatapos. Naagapan naman bago mag-ugat sa kalooban ang sumpa ng aswang. Ilang araw pa ito, Tonyo. Hindi kita masisisi sa nangyari dahil nautusan lamang kita. Huwag mong isipin na kargo ng iyong konsensya ito. Kasalanan ko rin. Hinayaan ko kasing maiwanan sa mahabang panahon ng bata. Nalasing kasi ako. Tapos napasarap yung usapan sa kaanak na matagal na ring hindi nakita. Maraming salamat ha. Nanatili ka sa tabi ng mga bata at hindi sila pinabayaan. Alam mo, Mang Nanding, naiinis ako sa'yo. Aaminin ko. 8 anyos pa yung si Intoy. Hindi pa gaanong hulmado yung isip sa mga bagay-bagay. Alam kong nasanay kang iwanan siya dahil makailang ulit mo nang ginawa yun. Pero ayos naman pag-uwi. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ganun eh. Kagaya ng nangyari ngayon. Yun na nga, Tonyo. Kaya nga maraming salamat talaga sa'yo. Hindi mo siya pinabayaan. Siya nga pala. Nasa na yung matanda? Sigurado ka bang patay na talaga? Opo, hindi ko na nilibing kasi natataranta ako eh. Dinala ko sa lansangan. At nang may makapansin, kagad namang inaksyonan ng mga otoridad. Sigurado akong natuluyan na yun. Kasi naisalin kay Into yung sumpa niya sa pamamagitan ng sisiw eh. Tapos hinang-hina na siya. Ni hindi nga nakalaban eh. Mas lalong nanghina noong tinapatan ko ng mutya. Kinuha ko pala. Hinahanap ko kasi alam kong kailangan. Binalik ko naman doon sa lagayan nyo. Ayos lang. Ginamit mo naman sa tama. O siya, pwede ka nang umuwi, Tonyo. Ako nang bahala kay Intoy. Nailabas na niya ang sumpa. Bubuti rin ang lagay niya sa mga susunod na araw. Wika ni Mang Nanding. Nagpaalam si Tonyo. Dinala ang batang si Randy sa pag-alis na tahimik lamang na nakikinig. Hinayaan nilang si Mang Nanding ang umasikaso sa apo dahil higit itong may alam sa gawain. Magmula ng araw na yon, nagtanda na ang mga bata. Napilitang maintindihan ang kahulugan ng hindi pakikinig sa bili ng nakakatanda. Buhat sa nangyari, kagad na itong lumalayo sa tuwing may taong lalapit na hindi kakilala. Nagsilbi itong malaking aral kay Randy at kay Intoy. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Taong 1993, probinsya ng Iloilo. Isang kahig, isang tuka ang pamilya ni Elsie. Pagpadiyak ng pedicab ang tanging kabuhayan ng ama, habang ang ina naman ay paglalabandera. Halos pinagkakasya lang ng mga magulang ang kinikita sa araw-araw. 3 silang magkakapatid. Si Elsie ang panganay. Ang tanging libangan ng mga ito sa tuwing walang pasok, makinood ng TV sa kapitbahay. Masaya na sila kahit man lamang makasilip ng palabas sa kapitbahay o sa tiyahin. Pwede ba? Bago kayo makinood, magsiligo muna kayo.
Ang babaho niya. Tsaka sa susunod na manonood kayo, maniningil na ako ha. Sa panahon ngayon, wala nang libre. Tsaka ayaw ko ng mga pulubi sa bahay ko. Ay nako, umandar na naman yung kasamaan ng ugali mo. Ni hindi ka na naawa sa mga pamangkin mo. Mga bata pa yan. Itaga mo sa bato. May magandang bukas sa mga yan. Anak, sige na't umupo kayo doon sa sofa. Pangit ang nakatayo sa tapat ng pinto. Wala namang buntis sa tahanan. Hindi maganda lalo na't gabi na. Pasensya na po kayo ha, kung nakakastorbo po ako. Ang ganda lang po kasi ng palabas eh. Hayaan mo po tiya, hindi na po ako makikinood. Maraming salamat na lang po Tio Berto. Pagkatapos magsalita, dali-daling tumalikod sa Elsie. Masama ang loob niya sa sinabi ng tiyahin. Kapatid ito ng ina. Ngunit iba talaga ang pakikitungo sa kanila dahil mahirap lamang sila. Sa paningin niya sa tiyahin, para itong bruha kapag nagsasalita ay lumalaki pa ang mga mata. Nang makauwi sa tahanan ay nakasimangot itong pumasok sa pinto. Nang mga oras na yon ay abala ang ina sa pagayos ng lamesa para makapaghapunan na sila. Tinulungan niya ito sa paghahanda. Hindi man maganda ang pakiramdam ay pinili niyang ayusin ang sarili para hindi na din makapagdulot ng kung anong gulo. Lalo pat ayaw ng ina na ganon ang pakikitungo sa kanila ng tiyahin. Pero kahit anong tago ng dalaga sa nararamdaman, napansin pa rin ito ng ina. Anak, may problema ka ba? Hindi na maipintay ang pagmumukha mo. Si Annalyn na naman ba? Hayaan mo anak, may araw din niyang mata pobreng yan. Siya nga pala, may binilin si Mrs. Joy. Kaya mo daw ba siyang tulungan pansamantala? Nasabi ko kasi sa kanya na naghahanap ka na mapapasukan ng panggastos dahil bakasyon ngayon. Sayang naman anak at mabait na incheck yon. Alam mo naman laging ako ang hinahanap niya kung may ipapalabada. Sige hunay. Pero hindi pa po kasi ako tapos eh. Alam mo namang hindi din ako matalino. Sana po hindi mahirap no? Anong trabaho po ba? Assistant po? Baka po taga-benta ng mga sapatos ang kailangan niya ha? Di ba po negosyante yun? Ano ba yung naririnig ko sa inyong dalawa anak? Hindi naman nagbebenta ng sapatos si Mrs. Choi. Madami yung mga negosyo. Baka kinulang lang ng tao. Di ba Weng? Tsaka anak, kung ano man ang trabahong ibibigay sa'yo, lagi mong isiping maging tapat ha. Kahit mahirap tayo, yun lang ang mapagmamalaki natin. Kagaya ng nanay mo. Gusto ng mga amo dahil hindi lang masipag, kundi dahil hindi sinungaling. Ay sas, sige na't maupo na kayong dalawa. Rodel at Abel, kakain na. Sige na't umupo ka na anak. Elsie, magpasalamat muna bago kumain ha. Ikaw na ang manguna anak. Gaano man kahirap ang buhay ay hindi ito naging hadlang upang magpasalamat sila sa Panginoon. Marami mang nararanasang hirap ay normal lamang ito sa kanila. Yun ang dahilan upang magsikap pa sila lalo sa buhay. Kinaumagahan, maaga pa lamang ay dinala na ng ina si Elsie sa pagtatrabahuhan. Naging maayos naman ang pagtanggap ng amo. Binigyan ito ng mga kakailanganin upang mapag-aralan. Ayon sa amo, mas gusto niya ang matapat at masipag kahit hindi nakapagtapos. Basta may determinasyong matuto. Ilang araw ang lumipas, naging maayos naman ang lahat. Maging ang tadhana ay umayon kay Elsie. Dahil sa pinakitang kasipagan sa pagtatrabaho. Tinulungan siya ng among makapagtapos ng kolehiyo sa gustong kurso. Lumipas pa ang maraming taon. Naging daan ang tulong ni Mrs. Choi upang maayos ang buhay ng pamilya ni Elsie. Binigyan ito ng mataas na posisyon sa kumpanya na tuluyang nagpabago sa takbo ng buhay.
Laking pasasalamat ng mga magulang noong makabili sila ng lupa't bahay. Hindi kalayuan sa lumang tahanan. Nakabili din ito ng sasakyang ginagamit ni Elsie sa tuwing papasok sa trabaho. Halos lahat ng mga kalugar ay naiinggit. Lalo pa ang tiyahing kung umasta ay bruha. Meron pang mga tao na pilit silang sinisira ngunit hindi yon alintana ng dalaga. Bagkus, naging kalakasan niya pa ito upang magpursige. Hanggang sa isang araw, may bumisita sa tahanan. Uweng ate, magandang hapon. Pwede po ba akong pumasok? Ate, nandyan po ba si Elsie? Ang ganda naman ng bahay niyo. Wala siya ngayon eh. Nasa trabaho pa. Bakit, Annalyn? May kailangan ka ba? Ako nang magsasabi kung gusto mo. Magtatanong lang sana ako kung may bakante pang posisyon sa pinapasukan niya. Alam mo naman na mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Medyo nahihirapan na kami. Lalo pat may sakit ang asawa ko. Nagbabaka sakali lang na meron. Ganun ba? O sige, ipapatawag na lang kita kung nakausap ko na siya. Sigurado akong meron. Palagi yung naghahanap ng tauhan lalo pa ngayong lumalaki na ang nahahawakan niyang sangay ng kumpanya. Napatango na lang ang tiyahin. Pero dahil masama talaga ang ugali nito, imbes na magpasalamat ay kung ano pang masasamang salita ang nilalatag ng tiyahin at sinabing, porket nagkaposisyon ay kung sino na akong umasta. Sa kabilang banda, kinausap ni Nanay Weng ang anak. Ayon dito, kahit ano paman ang nagawa sa kanila, hindi dapat yon maging rason para hindi na tumulong lalo pat pamilya din nila itong maituturing. Kinabukasan, pinatawag niya ang pinsang si Morena. Pinapunta niya ito sa mismong tanggapan para malaman kung saan ito nababagay. Nais din niyang malaman kung ano ang mga kakayanan ng dalaga. Nay, sabihan mo na lang po na hanapin ang opisina ko ha. Sa harap ka mo ng butika. Tsaka padalhin mo na lang po ng mga kakailanganin sa pag-a-apply. Ako na po ang bahala. Anak, kung isabay mo na lang kaya, total dadaan ka naman sa kanto nila. Para na din makausap mo ang tiyahin mo. Anak, alam kong may galit dyan sa puso mo. Pero sana hindi yan maging basihan para hindi ka tumulong. Nay, hindi po pwede. Gusto ko din pong malaman kung desidido silang mamasukan. Tsaka, alam niyo naman po ang oras ng pasok ko. Matagal na panahon na ho yun. Wala na po yun sa akin. Siya nga pala. Ano nga po pala yung sakit ni Tio Berto? Sa isip-isip ng dalaga, kung sino pa ang mabuti ay siya pang nagkakasakit. Sandaling katahimikan ang pumagitna sa magina. Mag-aalas 6 ng umaga, habang nasa kusina ang mag-ina at humihigop ng mainit na kape. Bigla namang dumating si Tatay Dindo galing panaderya. May dala na masamang balita na gumimbal sa magina. Ayon sa ama, sinugod sa ospital si Tio Berto. Narinig niya sa kapitbahay na tila hindi na makakaligtas pa si Tio Berto. Dahil malala na pala ang kondisyon. Hindi na ilahad ng kapitbahay kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagkakasakit. Bagkus ayon sa haka-haka, nagkaroon ng kaalitan ang asawa na siya namang agarang pagkakasakit nito. Nakaramdam ng kilabot si Elsie nang marinig na tinamaan ng sumpa ang tiyuhin. Sino naman daw po ang gagawa nun? Hindi na ako nagtataka kung kay Tia Annalyn nangyari. Pero bakit sa asawa niya? Napakabait na tao nun. Ano na pupuntahan mo ba si Tia sa ospital? Siguradong kailangan nila ng karamay ngayon. Magpasama ka na lang kay Rodel. Marami pa po akong tinatapos ngayon Kaya hindi ako makakapunta. Magdala na din po kayo ng pang-alalay sa kanila. Siguradong kakailanganin nila ng tulong sa pinansyal ngayon.
Kami na ang bahala ng nanay mo, anak. May pasok yung kapatid mo. Tsaka mahirap na't delikado mga ganitong usapin. Hanggat maaari, wag na muna tayong lumapit sa kanila. Pwede naman siguro tayong tumulong kahit hindi tayo dumikit. Tama ang tatay mo, anak. Sa ganitong usapin, wag na muna tayong mangialam. Kami na muna ang pupunta doon at hindi natin alam kung sino ang nakaalita nila. Mahirap na. Ilang sandali pa. Dali-dali nang umalis si Elsie. Palagi itong maagang pumapasok dahil umiikot pa siya sa mga sangay na malapit sa lugar. Habang nagmamaneho palabas ng lugar, hindi niya maiwasang mapadaan sa bahay ng tiyahin. Hanggang sa napansin nito ang isang matandang nakatayo mismo sa tapat ng bahay ng tiyahin. Hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Bagkus nilagpasan niya ang lugar dahil nagmamadali na itong pumasok. Nangako sa sariling pagkatapos ng trabaho sa araw na yon, dadaan muli siya doon. Ilang sandali pa, narating na niya ang opisina. Pagkalabas ng sasakyan, nakita niya muli yung pamilyar na matanda. Nakatayo lamang at nakatingin sa kanya. Lalapitan niya sana ito at tatanungin ngunit bigla itong nawala. Napaisip na lamang si Elsie na baka guni-guni lamang ang nakikita. Mabilis na lumipas ang mga oras. Magtatanghali nang masipat niyang nakaupo ang isang babae sa labas ng opisina. Nang masiguradong pinsan niya ito, walang sabi-sabing niyakap niya yon dahil napansing madilim ang mukha ni Morena. Napilitang pumunta sa kanya dahil nangangailangan ng tulong. Kanina ka pa ba dito? Hindi ka man lang kumatok? Kumain ka na ba? Lika, kain na muna tayo bago kita bigyan ng dapat mong gawin. Ako na ang hawak sa'yo nang sa ganun. Maalalayan kita. Salamat, ma'am. Makakaasa po kayo na aayusin ko po ang pagtatrabaho. Masyado namang formal. Ate na lang, Morena. Wala namang problema sa akin kung yun ang tatawag mo eh. Tsaka huwag kang mahihiya kung may mga kailangan ka. Siya nga pala, pwede kang sumabay sa akin sa umaga at sa hapon para makatipid ka sa pamasahe. Salamat po. Malaking bagay po ito para sa akin at sa pamilya ko. Matagal na po sana ako mamamasukan dito eh. Ayaw lang po ni Mama. Tsaka kung ano-anong sinasabi niya patungkol sa'yo. Kaya lang po kami lumapit dahil walang-wala na po talaga kaming matakbuhan eh. Tsaka itong si Mama, mula nang nagkasakit na si Papa, hindi na din namin maintindihan ate. Nagumpisa po ang lahat nung may mga nakaalitan si Mama. May ginagawa po siyang hindi maganda, lalo na po sa tuwing nagagalit. Napahagulgol na ito habang nagkukwento sa mga nangyayari sa tahanan. Sobrang nahabag ang dalaga nang makita ang mga kakaibang butlig ng pinsan sa balat. Ngunit hindi na niya ito pinagtuunan ng pansin dahil sobrang emosyonal ito ng mga oras na yon. Niyakap niya ang pinsan para patahanin. Hindi maarte si Elsie pero tila may kakaibang amoy ang pinsan. Gusto niya sanang tanungin pero ayaw niya naman itong mapahiya. Napabuntong hininga na lamang si Elsie. Pagkatapos makapananghalian, pinagpahinga niya lang ito ng konti sa opisina. Binigyan ng mga pagsusulit upang malaman kung saan maaaring ilagay si Morena. Mabilis na lumipas ang oras. Tinignan niya ang relong nakasabit sa dingding. Nang masiguradong tapos na ang oras ng trabaho, nagpa siya itong ayusin ang mga gamit upang makauwi. Ilang sandali pa, kasama ang pinsan ay binabagtas nila ang daan pauwi. Dinaan niya muna ito sa tahanan ng tiyahin bago dumiretso sa kanila. Ate Elsie, maraming salamat po ha. Dadaanan mo po ba ako bukas? Anong oras po? Walang anuman.
Maaga akong pumapasok eh. Mga 6:00. Ayos lang ba yun sa'yo? Tsaka Morena, napapansin ko yung mga butlig mo sa kamay. May nilalagay ka bang gamot dyan? Oo nga po ate. Hindi ko po alam kung ano ito. Kagaya din po ito nung kay Papa. Kaso ayaw maniwala ni Mama eh. Baka daw sa tubig lang. Sige na po ate. Mauna na po ko ha. Ingat po. Habang nagmamaneho, napaisip ito ng malalim sa mga napansin. May mga bagay siya na gustong malaman patungkol sa mga nangyayari sa pamilya. Hindi pa naman gaanong madilim na mga oras na yon. Kaya nasipat niya ang mga taong dumadaan. Lumabas si Elsie ng sasakyan. Nang bigla namang may humawak sa braso niya. Napapitlag ang dalaga dahil bigla nitong inilapit ang mukha sa kanya at bumulong. Kung ayaw mong madamay ang pamilya mo, layuan mo ang mga demonyo. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka. Halos mawala sa wisyo ang dalaga dahil sa pagmumukha at amoy ng humahawak sa kanya. Akmang magsasalita sana si Elsie. Ngunit bigla siyang tinawag ng ama na nooy nakakunot ang noo habang nakamasid sa kanya. Anak, may problema ba? Abay, kanina ka pa dyan sa harap ng sasakyan mo. Akala ko naman kung ano yung ginagawa mo. Gusto mo ba tulungan na kita? Tatay, hindi niyo po nakita yun? Yung kaharap kong alay. Diyos ko. Wala naman akong nakita, anak. Ikaw lang ang nakatayo at mukhang ewan dyan. Sige na. Halika na at malapit ng dumilim. Sandali nga tutulungan na kita. Inalalayan siya ng ama sa pag-ayos ng mga gamit sa sasakyan. Sabay na din silang pumasok. Naupo na sa hapag ang pamilya. Sabay-sabay nilang pinagsaluhan ang mga biyayang natanggap mula sa Diyos Ama. Ilang sandali pa. Natapos na silang kumain. Biglang nagbukas ng usapan ang dalaga. Maging ang ina at ama. Ganon din ang sinasabi sa kanya. Naikwento ng dalaga ang mga nakita at napansin sa tahanan ng tiyahin. Maging ang mga naranasan. Habang nakikinig ang mga magulang, mariin din itong pinatotohanan ng ama na nakasaksi sa nangyari sa asawa ni Annalyn. Ayon dito, hindi na sila pinapasok pa sa ospital kaninang umaga dahil sa nakakatakot na sitwasyon ng bangkay. Madaming mga insektong lumalabas sa buong katawan. Napagpasyahan ni Nanay Weng na bigyan ng pera ang kapatid upang mapasunog na lamang ang katawan ng asawa. Tay, paano po kung magtawag na tayo ng albularyo? Kawawa naman po yung mga pinsan ko, lalo na si Morena. May napapansin po ko sa kanya kanina. Kaya hanggat may oras pa po tayo na po ang gumawa ng aksyon. Sige, bukas na bukas. Pupuntahan namin si Annalyn. Dindo, Kilala mo si Mang Pipay, di ba? Siya na lang ang ipatawag natin. Magaling yun magtukoy ng mga sumpa o gumagawa ng kung anong may kinalaman sa kulam o barang. O siya, sige. Pero kausapin mo yung kapatid mo. Kung minsan, naiisip ko na hindi kayo magkapatid eh. Kung anong kinaayos mo, yun namang sama ng ugali niyang Annalyn na yan. kinaumagahan. Hindi na pumasok si Elsie. Nagpaalam na muna sa trabaho at sinabing may kailangan siyang ayusin. Hindi naman ito nasita ng mas mataas sa kanya. Dahil hindi naman ito abusado kahit pa may posisyon sa kumpanya. Maaga pa lang ay kasama na ni Elsie ang amatina. Pinuntahan nila ang bahay ng tiyahin kasama ang albularyong titingin sa sitwasyon. Pagkababa pa lamang ng sasakyan,
Napahikab ng malalim ang matanda. Napakalakas ng negatibong enerhiya sa lugar na ito. Sandali. Huwag muna kayong humawak ng kung ano. Diyos ko, ang buong bahay ay... Napatigil sa pagsasalita ang matanda. Nang makitang bumukas ang pinto at lumabas si Morena. Napansin pala nito ang pagdating ng sasakyan ni Elsie at akalang papasok na sila. Sinuri ng matanda ang kabuuan ni Morena at sinabing, Ikaw ang susunod. Weng, sa palagay ko, huwag na kayong sumama pa. Huwag kayong aapak sa bahay nila pero si Elsie, ikaw ang sasama sa akin. Magkasama kayo ng dalagang yan. Nadamay ka na din sa sumpa. umihip ng orasyon ang matanda sa dalawang dalaga. Maging sa sarili upang depensa laban sa masamang enerhiyang nasasagap sa lugar. Morena, hindi tayo papasok ngayon. Sige na, doon na ako magpapaliwanag sa loob. Nasaan ang nanay at kapatid mo? Nay, tay, magiging maayos din po ang lahat. Sige na po, papasok na po kami. Nanguna si Mang Pipay sa pagpasok. Habang may kung anong orasyong pinapakawalan sa hangin. Nanatili naman ang dalawa sa likuran at kabado sa mga nangyayari. Ilang sandali pa. Bungad sa kanila ang mga kandilang nakatirik sa harap ng itim na rebulto. Hinanap ng matanda ang ina ng dalaga. Ayon dito, mula nang mamatay ang ama kahapon ay hindi na nila makilala ang ina. At kung ano-ano ang pinaggagawa nito. Ilang sandali lang ay pinuntahan nila ang silid ni Annalyn. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Mang Pipay. Anong ginagawa niyo dito? Ikaw matanda. Anong kailangan mo? Papatayin mo din ba ako? Sige na, patayin mo na ako ngayon. Nang matapos na ang impyernong buhay na ito. Umahagulgol pa ito at biglang niyakap ng anak. Alam ko ang ginagawa mo. Ang nangyayari sa'yo. Balikyan ang mga taong ginawan mo ng masama. Nakakaawa ang mga anak mo, Annalyn. Dadanasin nila ang dinanas ng tatay nila. Dahil sa mga pagkakamaling ginawa mo. Patawad. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Pakiusap. Iligtas mo na ang mga anak ko. Kahit ako na lang. Huwag na ang mga anak ko. Hindi ko maipapangako. Pero sige na. Tumahang ka na at tulungan ang sarili mo. Kalasin mo ang lahat ng ginawa mong orasyon sa mga taong yon. Aalalayan kita. Pagsasagawa tayo ng ritual pangkalas sa lahat ng tinanim mo. Ilang sandali pa ay gumawa ng isang malaking bilog ang matanda. Bilog na gawa sa mga tinirik na kandila. Pinapasok at pinadipa ang mga dalaga kasama si Annalyn. Habang nag-oorasyon ng matanda. Hindi nito maiwasang mapasigaw dahil maging siya ay nagtatamo ng kung anong parusa laban sa kabila. Sobrang nahirapan si Mang Pipay na kumonekta. Dahil may kagalingan ang nilalang na kumakalaban kay Annalyn. Ilang minuto pa ang nakalipas. Biglang may kung anong mga usok na nanggagaling sa buhok ng mga dalaga. Nakasalukuyang nakadipa sa loob ng bilog. Mas nilakasan pa ni Mang Pipay ang pagsambit ng mga katagang pangproteksyon sa sarili. Umihip na malakas na orasyong pangkalas sa kung anong masamang sumpa na dulot ng kabila. Hanggang sa may puwersa na kumawala sa loob ng bahay. Biglang nahimatay ang dalawang dalaga. Maya-maya pa. Tumila ang tensyon sa loob ng bahay at isa-isang hinipa ni Mang Pipay ang itim na rebulto na ginawang dasala ni Annalyn. Hanggang sa nagising na ang dalawa na tila walang nangyari. Sa tagpong yon,
Humagulgol si Annalyn habang humihingi ng patawad. Hindi niya alam kung anong mangyayari pagkatapos ng lahat. Payo ko lang sa inyo, hanggat mainit ang kalaban, lumayo na muna kayo. Hindi ako nakakasigurado kung tiyak ba ang ginawa nating orasyon para patawarin kayo ng mga ginawa ng kasalanan ni Annalyn. Pero sa ngayon, ang tanging maibibigay ko lamang ay orasyon pang proteksyon habang sinusubukan nating makiusap muli. Sa kakalasin mo ang mga sumpang binato mo sa kanila nang sa ganon, baka sakaling pumayag sila. Ano ba kasing pumasok na demonyo sa'yo? At meron kang itim na rebulto. Hindi ko nga din po alam kung kanino yan. Tsaka galing ako kahapon sa ospital. Kinuha ang abo ng asawa ko. Naalala kong may matandang nag-abot sa akin. Akala ko naman, Diyos ko. Matanda? Tia, may matanda din pong nagpapakita sa akin. Ang matanda na yon, nagawan mo ng masama, Annalyn. Binabalikan ka. Buti na lang at hindi pa gaanong malakas ang kapit na nilagay na sumpa. Kaya kung maaari, lisanin niyo muna ang lugar. Hapon na nang natapos ang panggagamot. Binigyan din ni Mang Pipay si Morena ng lunas sa mga tumutubong katikati sa balat. Nang maging maayos na ang lahat, kinausap ni Elsie na lumipat na muna ng tirahan ang mag-ina. Tinulungan niya ang pinsang madistino sa ibang lugar para makapagbagong buhay kasama ang tiyahin. Laking pasasalamat naman na mag-ina lalo na si Tia Annalyn. Dahil sa kabila ng kasamaang pinakita niya sa dalaga at sa pamilya nito ay tinulungan pa rin sila. Hindi ito nagtanim ng sama ng loob. Bagkus lahat ng mga masasakit na salitang natamo, naging motibasyon ng dalaga upang makamit ang tagumpay sa buhay. Ngunit gaano man katayog ang naabot ni Elsie, hindi pa rin ito nakakalimutan ng minsan siyang madamay sa sumpa. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.